Yan, hello po sa inyo lahat. My name is Annie Dex at katatapos ko lang kumain ng ice cream. No, napagod kasi ako eh. O, di, kumain ako ng ice cream, no? Ang... ano bang, kasi kanina nanonood ako ng Diyosa. So, nagkikrave ako sa Diyosa. So, yun ang lulutuin ko mamaya. Marvy Diyosa po yung brand nung Diyosa, no? Masarap po yan. At higit sa lahat, kailangan mag-practice tayo ng long video. Ay, no? Masarap kasi makita yung sarili mo na nagkukyutan ka sa sarili mo. Yung iba kasi, mas makakapal ang face. Hindi naman sila cute. Post pa sila ng post. Diba? Ay, saka itong sabi nga, meron akong sabi, tulungan natin yung mga tao, hindi sa pera. No? Tulungan natin yung mga taong magising ang kanilang kaisipan na sila mismo ang makakatulong sa kanilang sarili, sa pagbabago. So, kung gusto mong yumaman, magsipag ka. Gamitin mo ang talinong meron ka. At hindi pa naman huli ang lahat. Kahit nasa tingin mo, may edad ka na. No? Kasi pag nag-exercise ka, babata ka. Magbabagong itsura mo. Sa diet, syempre dapat hindi ka masyado mahilig sa sweet. No? Hindi ako nag-soft drinks. Yun po ang hindi ko iniinom o kinakain na or iniinom, no? Hindi na pa ako nagsa-soft drinks. Pero hindi rin ako mahilig na sa cake. Pero ice cream, dahil mainit ang panahon, nag-ice cream ako. Pero konti lang naman, no? Fish, chicken, and beef. O, yun. Seafoods, minsan. Kasi dati mahilig ako sa hipon. Then nagbago na ako. Kasi malansa pala. Ay, hindi malansa. Ayon kasi sa Bible, hindi daw dapat kainin ng hipon. No? So, parang nag-iba yung pananaw ko. So, hanggat maaari, hindi ako kakain ng hipon. At, ano nga ba? Para sa mga gusto ng balita, ay manood talaga kayo sa akin para makabalita kayo. No? Ang buhay ay nagbabago sa ikagaganda kung gusto natin. Sayang ang buhay kung sinira nyo ang buhay nyo sa maling desisyon, no? Dahil hindi kayo marunong mag-calculate, hindi kayo marunong gumamit ng calculator. Hindi nyo alam ang value, market value ng isang tao. Market value talaga. We're talking about market value. The value, face value ng isang tao. Yung iba kasi wallet lang ang tinitignan. No? Pero yung kabuuan ng kanilang pagkatao, hindi nila nauusisa. Kaya naman ako, ayoko na ma-inlove sa taong walang pera, no? Kung ikaw ay isang lalaking you cannot provide, ay sisikapin ko wag ma-inlove sa'yo. Pero sabi ni God, or may nagsabi lang din na pastor, sabi niya, kung ikaw naman ay pinanganak na mayaman, at ang nagmamahal sa'yo ay walang pera, dapat daw tanggapin natin yun, unawain. Pero kasi nakakapagod na po magmahal ng taong walang pera. Ang pera kasi nauubos, no? So dapat pantay na lang. Give and take po ang relationship. Hindi pwede yung isa umaasa lang sa'yo. Mauubos ka kasi. Mauubos yung enerhiya mo na ikaw yung babae, provider. Ang lalaki po talaga ang provider, no? Kayong mga lalaki ang magpo-provide sa mga pangangailangan ng isang pamilya. At especially kung ikaw ay lalaki at hindi ka nagbibigay sustento sa iyong mga anak, you're not the good man, no? Dapat, kahit babaero ka pa, kung ikaw naman ay provider sa mga anak mo at sa dati mong karelasyon, you're still a good man. No? Kahit sa mata ng Diyos, mapapatawad ka niya dahil hindi ka nagpapabaya sa iyong mga anak. Ganon yun. So, provider dapat kayong mga lalaki.